po talaga ihanga sa pagiging hypocrite, double standard at bias ng mga DDS. Ito si Jeffrey Celis, gusto po ng asylum sa ibang bansa. Sa pagkakaunawa ko dito sa article na binasa ko, wala na po siya sa Pilipinas, nasa ibang bansa na po siya. Pwede niyo pong basahin yan. Ang sa akin lamang bilang reaksyon, di ba yung mga DDS na yan na nagsasabi noon na kung walang ginagawang masama, kung hindi ka adik, bakit ka matatakot sa tukhang? Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Hindi po ba? Pero ngayon, sino ba yung mga tumatakbo at tumatakas at saka mga naghahanap ng asylum sa ibang bansa? Puro DDS. Bago po na-aresto si Kibuloy, pahirapan, nagtago muna. Si Bantag, hindi natin po alam kung nasaan. Si Tebes, nasa ibang bansa po nahuli. Tapos si Harry Roque, naghahanap ng asylum sa ibang bansa. Si Alice Guo, sa ibang bansa din nahuli, tumakas po. And then si dating Pangulong Duterte, talagang pahirapan po yung pag-aresto sa kanya. Nagkaroon pa ng stand-off. Si Bato, hindi daw po magpapa-aresto. No? Sino pa? Yung asawa ni Harry Roque, ayun, nasa ibang bansa din, hindi po mahagilap, no? Yung mga vloggers nila, pahirapan pa bago umattend ng TRICOM. Talagang kailangan pang isubpina. And then si BP Sara, talaga namang pahirapan din, no? Ayaw niyang umattend doon sa Quadcom hearing. Talaga namang umiiwas siya. And ayaw niyang sagutin ng diretsahan yung mga tanong sa media. And then si Pulong at si Man Scarpio, hindi rin po umattend ng Quadcom hearing, no? Ang dami nila, no, mga nasa camp ng DDS na kapag kinailangang humarap sa NBI, kinasuhan, pinapasubpina, may warrant of arrest, no? Merong iniimbitahan sa Kongreso para sa hearing sa Senate. Talaga naman pong pahirapan po, no? Kung hindi aalis ng bansa, hindi a-attend sa hearing, magtatago, nasa kampo nila yan. Pero sila yung nagsasabi na kung walang ginagawang masama, bakit matatakot? Sila yung nagsasabi noon. Ibig sabihin ba nito, meron kayong guilt? May ginagawang masama? Kasi nagtatago, umaalis, umiiwas? Hindi po ba mga kababayan? Si Senator De Lima, kinasuhan, patong-patong na kaso. Si Maria Ressa, kinasuhan, patong-patong na kaso. Si Atty. Lenny, kinasuhan, I think isang kaso lamang. Or may iba pa. Si Trillanes, patong-patong din na kaso. Gusto pang tanggalin yung parang pardon na binigay. Or amnesty yata yun para makulong ulit. Si Pinoy Aquino, kinasuhan. Patong-patong na kaso. Pero lahat ng yan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sila'y humarap. Hinarap nila lahat ng kanilang mga kaso at sila'y nagtagumpay sa mga ito. Hindi sila nagtago. Hindi sila nagpakita ng senyales ng guilt, no? Hinarap nila, hindi sila naghanap ng asylum sa ibang bansa kahit alam nila na nakakatakot, mahirap. Dahil alam niyo naman, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, si De Lima na nga lang kinulong ng halos 7 taon na inosente naman pala. Si Sandra Cam, nagsorry. Ang dami nagsorry kay Senator De Lima. Yung mga nagbigay ng testimonya against her, nagsorry, binawi ang mga testimonya. Si Sandra Cam na yung sinasabing may pakana nung fake na video ni Senator De Lima, nag-apologize bago po pumanaw. Kasi gawa-gawa lang din naman yung video na yun. Binago lang, no? Nilagyan lang ng iba't ibang caption, minalign, ginawa ng fake information, disinformation, pinakalat sa social media. Kaya ang tindi ng galit ng mga Pilipino kay Senator De Lima. Kay Senator Trillanes na lamang no? Sobra yung fake news na sinabing nagbenta ng West Philippine Sea at kung ano-ano pa. Pero hindi sila umurong, humarap sila, hindi sila naghanap ng asylum. Kasi alam nila sa sarili nila, kay Pinoy, kahit may cancer na, humarap, hindi nag-wheelchair, hindi nag-neck brace. May cancer na yun hindi niya ginamit yung health condition niya, yung cancer niya para magpaawa sa publiko. Humarap siya as if wala siyang karamdaman. Hinarap nila, kasi alam nila sa sarili nila, wala silang ginawang masama. Alam nila na makakapagpaliwanag sila at malinis ang kanilang konsensya. Hindi sila tumakas, hindi sila naghanap ng asylum. Hindi sila nagpahirap sa otoridad para sila ay maaresto. Kusang loob silang lumapit, no? Para makipagtulungan. Kasi nga, hindi sila guilty. Pero itong nasa kampo ng mga DDS, no? Alam natin, kilala natin silang lahat. Hanggang ngayon, yung iba hindi pa nakikita. At ayaw nang umuwi, no? Sa Pilipinas. Yung iba ayaw nang umuwi sa Pilipinas. Bakit? May guilt ba kayo? Guilty ba kayo? May ginawa ba kayong masama?
Bakit ayaw harapin ni Harry Roque yung mga akusasyon laban sa kanya? Yung patungkol sa land grabbing sa Bataan. Yung patungkol sa Pogo. And then, ito si Celis. Pagkatapos nyo mga red tag, masampahan ng patong-patong na kaso, at yung mga pinakalat nyo sa social media, ngayong pinapatawag kayo sa TRICOM. Ngayong mga nasasampahan kayo ng kaso, kanya-kanya kayong alisan, kanya-kanya kayong hanap ng asylum. Eto mga kababayan, 4 na vloggers, no? At meron pang, I think, 20 na vloggers ang papanagutin ng NBI, no? Minomonitor ng NBI. Ito yung pinaka-latest, 4 na vloggers po ang papanagutin ng NBI, no? So, kamusta naman yan? Kung ano-ano kasing ginagawa nyo sa social media, hindi porket meron kayong kalayaang gumamit ng social media, hindi ibig sabihin, may kalayaan na rin kayo magkalat ng kasinungalingan at fake news. Mali po yan, no? So, mga kababayan, kayo na lamang pong humusga. Bakit ganyan ang kampo ng mga DDS? Umiiwas, nagtatago, naghahanap ng asylum, pumupunta ng ibang bansa, hindi sumusuko, pahirapan, hindi umattend ng mga hearing, hindi pumupunta sa subpoena ng NBI. Si VP Sara, hindi pumunta sa subpoena ng NBI, patungkol po dun sa pagbabanta niya kay PBBM. No? So, saan ka nakakita, mga kababayan? Hindi pa ba natin nakikita na, teka, parang may mali eh. May ginawa ba kayong masama? May ginawa ba kayong mali? May kasalanan ba kayo sa mga Pilipino? Bakit puro kayo iwas, tago, no? Resisting arrest, yung kay Kibuloy, no? Yung mga miyembro pa niya, mga tagasunod pa niya ang talagang humaharang sa mga polis, no? Tapos yung mga taong matitino, sila Trillanes, sila De Lima, sila Atty. Leni Robredo, sila pa yung pinagmukhang masama at talagang in my opinion yung mga tao na turuan, no, na kondisyon na magalit sa kanila kahit kitang-kita natin ngayon na sila yung mga walang kaso, malaya, at yung katotohanan na si Senator Trillanes pa talaga ang lumalaban at nagpapakulong sa kanila. Sana ngayon nare-realize na natin kung sino talaga yung matitino na siniraan lamang at kung sino talaga yung mga madudumi ang galawan. At nakikita natin ang mga senyales, signs of guilt, no? Na merong mga involvement sa mga maling ginawa sa mga Pilipino at sa Pilipinas, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga.